declaration. This is our decision. This is who we are. We recognize who you are. We know who you are in our lives. And this morning, Panginoon, as we gather together, we pray, Lord, that your mighty presence, that your mighty hands will be upon us. And we pray, Lord God, that you will open our hearts, you will open our minds, and Lord God, teach us your truth. And may the power of the Holy Spirit touch us, Lord God. May your anointing be upon us. May your presence be upon this place. And Lord God, ikaw po nawa ang maparangalan namin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. We worship you. We praise you. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Mari na po tayong maupo. Let us all be seated. Noon pong nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin yung how to beat bitterness. At pinag-aralan po natin si Cain tsaka si Abel kung paano yung bitterness po ang sumira sa kanilang relationship sa isa't isa at maging sa Panginoon. Ngayon pong umagang ito, tutuloy po natin yung pag-aaral na yan. No? How to beat bitterness part 2. Yan po yung ating mensahe at yan po yung pamagat ng ating pong pag-aaral ngayon pong araw na ito. What is your favorite vegetable? Tanungin mo yung katabi mo, ano paborito mong vegetable? No? Siguro pag ako, ang favorite vegetable ko siguro lettuce. Kasi social. No, pero yung iba sa atin siguro, paborito natin, pipino. Di ba? Paborito natin, talong. Meron ba dito na merong favorite vegetable niya, ampalaya? Meron ba? Wow, ang galing. Ano? Pero kinakain niyo ba yung ampalaya ng diretso? Hindi, di ba? Favorite vegetable natin yung ampalaya kasi meron siyang sustansya. Pero di ba ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin para matanggal natin yung pait sa ampalaya? Kaya tatanggalin mo yung pait, kukuha ka ng asin, kikis-kisin mo ng asin, o siguro ibababad mo sa asukal, or whatever. No? Kasi ayaw natin nung pait. Ayaw natin ng bitterness. Pero kung inaalis natin ng bitterness sa ampalaya, di ba lalong dapat alisin natin ang bitterness sa puso natin? Di ba? Ang bitterness sa buhay natin, lalo po natin dapat na inaalis yan. At minsan po alam natin, yes, Pastor, yes, Lord, alam ko po dapat alisin, pero paano? Paano nga ba inaalis yan? At yun po yung gusto natin pag-aralan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng isa sa may karapatan na maging bitter sa buong Bible. Sino kaya yan? Si Joseph. No, ang dami niyang dahilan para maging bitter, pero naging bitter ba siya? Hindi. Bakit kaya? We will be learning from Joseph this morning. So the story of Joseph the Dreamer from Genesis chapter 37 up to chapter 30. Ito po ay 13 na chapter. Kaya sabi ko po, nakakahiya naman kung babasahin ko lahat ito. Chapter 37 hanggang doon na lang naubos yung oras natin. Kaya medyo lalagyan lang ho natin siya ng paunti-unti ng mga verses. So Genesis 37, 3 to 4. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at maraming kulay. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y kinuwento niya sa kanila. Kita niyo yung mga words na ginagamit dito, kinamuhian. Talagang gano'n na lang yung galit nila kay Jose. Why? Because Joseph was a favorite son, okay? And Joseph had a coat of many colors. Ano ba ang significance itong coat of many colors? Sa panahon po natin ngayon, madali lang yan, coat of many colors. Pero nung panahon nila, hindi ka magkakaroon ng coat na maraming color kung hindi iisa-isahin mo munang kukulayan yan, ibibilad yan, idaday mo yan, colors na yan. Pagkatapos nun, tatahiin mo isa-isa yan para lang mapagsama-sama mo itong mga colors na to. Ibig sabihin, yung pong kanyang damit ay hindi ready to wear. Yung pong kanyang damit ay hindi po basta-basta. Ito po'y pinaghirapan, nilagyan ng love, nilagyan ng effort para ho magkaroon ng spectacular effect. Ito pong damit na ito. Kaya po sa kanila, suot lang noong mga kapatid niya, parang simpleng damit, isang kulay gray, kulay lupa, medyo gapak-gapak. Pero si Joseph, wow, ang ganda ng damit niya. So because of that, pinaghirapan, at saka si Joseph po ay visionary ang dating. No? Kaya nga dreamer ang tawag sa kanya, Joseph the Dreamer. So titignan natin, siguro maganda yung position niya, favorite son, favored and everything, but it made him a target. Naging target siya at kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Genesis 37, 18 to 20. Tuloy po natin. Malayo pa, natanaw na siya ng mga ito,
nagkaisa silang patayin siya. Ano bang kasalanan ni Joseph? Wala naman. Kinainisan lang siya. No, minsan ganyan tayo eh. Wala naman talaga tayong ginagawa. Ba't ang init ng dugo mo sa akin? No, ito yung mga kapatid niya. Sinabi nila, ayan na, ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang mga panaginip. Ito na. So, hindi naman masamang managinip. Pero kung nagwo-worship tayo ngayon, nananaginip kayo, natutulog kayo, yon, masama po yon, no? Pero si Joseph, wala namang masama ron, pero minamasama ang kanyang mga kapatid. He was mistreated due to envy, due to jealousy, and due to favoritism. It's because of that. Tuloy po natin. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na maraming kulay at inihulog sa isang tuyong balon. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa, ipagbilin na lamang natin sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraan ng mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Okay, so we know the story. Binenta siya, hinuli, inihulog sa balon, papatayin, nag-usap sila, sige, mabait naman tayo, huwag na natin patayin, benta na lang natin. So pinagkakitaan nila si Joseph. If you were Joseph, what will you do? How will you feel? How will you react? It is understandable kung may bitterness ka. It is understandable kung gusto mong maghiganti. It is understandable kung nagtatampo ka. But how did Joseph react? We all know how he reacted. Joseph had all the right to be bitter. Actually, hindi pa tapos dyan. Naging alipin pa siya after nyan. Nabilanggo pa siya after nyan. No, ang dami niyang reason to be bitter. But Joseph, surprisingly, was cool about it. He was cool about it. Walang sama ng loob. Binasa mo yung buong verses, chapter 37 to 50, hindi mo nakita na naghimutok si Joseph. Hindi mo nakita na nagreklamo si Joseph. Wala ka mababasa na ganoon kay Joseph sa buong kwento niya na ito. Actually, hindi lamang po si Joseph. There were many Bible characters. In fact, nakatulad po ni Joseph, may karapatan na maging bitter, pero hindi naging bitter. Sino halimbawa? Si Job. Si Job, namatay ang anak, nawala ang negosyo, nagkaroon ng sakit and everything, and yet, anong sabi ni Job? Naked I came into my mother's womb, naked I will depart. So, cool si Job habang meron siyang pinagdadaanan. Sino pa? Si Paul. Ang sabi ni Paul, binubugbog ako, no, nalubugan ako ng barko, ang dami kong pinagdaanan. And yet, ang sabi ni Paul, but these are all light and momentary troubles. Ano raw? Light, hinagupit, kinulong, nilatigo, binugbog, binato hanggang mamatay pero hindi namatay. Tapos sabi niya, light and momentary troubles. Saan hinuhugot nitong si Paul yung kanyang kaisipan na ito ay light lang at momentary lang? He was cool about it. At syempre, hindi na tayo lalayo, si Jesus. Binugbog, pinahirapan, pinako, dinuraan, hiniya. And yet, anong sabi ni Jesus? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito po yung mga tao na to, may karapatang maging bitter, pero cool. Ikaw, may karapatan ka bang maging bitter? Minsan naman talaga may karapatan tayong maging bitter. Pero minsan madali tayong magtampo. May kilala ka bang tampuhin? No? May kilala ka ba na madaling magdamdam, sensitive, ma-hurt? No, minsan, pag meron tayong mga pinopost dito, kunyari, mga bulletin natin, minsan may mga picture tayo dyan. Pag yung mukha niya na-edit, nagagalit na yan. Ba't di kasama yung mukha ko dyan? Ba't di ako kasama sa picture? Minsan mag-PPM sa'yo, natagalan ka mag-reply. Bitter na kaagad sa'yo. Natagalan ka lang mag-reply kung ano na iniisip. Hindi kasi ako importante, kasi mahirap lang ako, kasi ano lang. Kung ano na kagad ang iniisip, napakadali po natin na maging bitter. So as we begin this preaching, let me just tell you, mga anak ng Diyos, huwag tampo ng tampo. Huwag tampurista. Huwag sama-sama ang loob agad. Huwag magtatanim-tanim agad ng galit. Maraming mas may karapatan kesa sa'yo
na magtanim ng galit. At tayo sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Sinasabi natin, may tiwala tayo sa Diyos. Sinasabi natin, worshiper tayo. Pero napaka-sensitive natin. Napaka-maramdami natin. Napakahina ng kalooban natin. Lakas-lakas ng loob naman, parang mighty warrior of God. Diba? Konting laban-laban naman. Hindi yung konting ihip lang ng dyablo, tumba ka na kaagad. Ang sabi po sa Hebrews 12:15, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Look at the words, see to it. Ano ibig sabihin ng see to it? No, hindi ho yan lahat na makita mo, kakainin mo. No. See to it. Siguraduhin mo na ikaw daw ay walang bitter root. Wala daw ugat. No, walang ugat ng sama ng loob kahit nakatiting sa puso mo. Bakit daw po? Because it will cause trouble. Kaguluhan yan. Meron kang maliit na sama ng loob sa asawa mo, I promise you gulo yan. Antayin mo lang mga 1 taon, 2 taon, sasabog yan. Meron kang sama ng loob sa teacher mo, sa kaeskwela mo, sa church mo, antayin mo lang, gulo yan, sasabog yan. Ang sabi po rito, see to it, siguraduhin mo na wala ka kahit na maliit na ugat ng sama ng loob. Hindi sinabi rito na dahil kasalanan yan, no? O siguro kasalanan yan. Pero sinabi rito para sa kabutihan mo, because it will cause trouble and it will defile you. It will defile you. It will hurt your soul. Sisirain ang spirito mo, sisirain ang kaluluwa mo, sisirain ang kaligayahan mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, Pastor, pangalawang linggo na natin ang pinag-aaralan to. How do we beat bitterness? Paano natin lalabanan at paglalabanan ito? Paano nga ho ba? Based on the life of Joseph, tuturuan tayo ni Joseph how to beat bitterness. Bakit natin kailangan gawin ito? Una-una po, remember, you will always get hurt. Let me say this again. Whether you like it or not, somebody will hurt you. Whether you like it or not, wherever you go, there will be someone that you will feel hurt against or hurt about. At minsan, sabi nga natin, minsan wala ka namang ginagawa. Minsan may ginawa ka talaga. Pero ano ang dapat natin gawin to beat this bitterness? What do we have to do about it? Una po sa lahat, fortify yourself. Patatagin ang iyong sarili. Huwag maramdamin. Huwag matampuhin. Huwag sensitive. Matuto rin naman magpalampas paminsan-minsan. Minsan tayo po, lahat ng bagay hindi natin pinapalampas. Remember, isa po sa pinaka-favorite ko na idea, kapag ka ikaw ay manghuhuli ng isda, depende sa isda na gusto mong hulihin, ang gagamitin mo na lambat. Pagka ang gusto mong hulihin ay tuna, halimbawa, kailangan ang lambat mo malalaki. Yung lambat mo. Bakit? Ba't kailangan malalaki? Kasi kapag ang lambat mo, kasing liliit ng kulambo, pati butete, mahuhuli mo. Hindi mo naman kailangan ng butete. Hindi ka nanguhuli ng galunggong, hindi ka nanguhuli ng sapsap na maliliit. Ang inuhuli mo, tuna. Di dapat malaki lambat mo para yung maliliit na isda lumalampas doon. Meron hong mga tao, listen to me, sana may tamaan. Meron mga tao, ang lambat nila, sa kapwa nila, gakulambo. Gakulambo, yung sinsin noong mga butas-butas. Kahit kiti-kiti, nahuhuli. Sobrang liit kapag yung may sinabi yung kaibigan niya, halimbawa, nando doon sa may bandang pintuan, bumubulong na yun, no? Kuripot kasi to. Ano yun? Ang layo na, hinahabol mo pa, pagbigyan mo na yun. Lumayo na nga eh. Hahabulin mo pa na meron siya nasabi na kaunti na akala mo, nag-post lang siya sa Facebook, palibasa, may mga taong ganyan. Akala mo, ikaw agad? Hindi ikaw yun. Ang dami-daming pwedeng tablan, ikaw ang tinablan. Ang dami niyang friends sa Facebook, 1,000, tapos ikaw yung sumalo. Nung sinabi niya, bakit kaya may mga tao na makapal ang mukha? Naisip mo kagad, ako yun ano. Guilty ka kasi. Pero hindi naman ikaw talaga agad ang ibig niya sabihin. Kaya lang sa sobrang liit ng kulambo, sobrang liit ng lambat mo, sinasala mo yung kaliit-liitan na sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Tapos sasabihin mo, ang bigat ng buhay ko. Tapos sasabihin mo, bakit kaya stress ako araw-araw?
tayo din po ang gumagawa ng sarili nating impyerno sa buhay po natin. No, kasi hindi tayo marunong magpalampas. Fortify yourself. Palakasin, patatagin ang sarili. How do we do that? Una po, to do that, improve your self-esteem. Ano ba yung self-esteem na yan? Alam niyo po, maraming bitter dahil mababa ang self-esteem. Mababa ang self-confidence. Mababa ang self-respect. Kaya pag nakatayo ka dito, may nagtatawanan doon dahil mababa ang self-respect mo. Akala mo ikaw ang pinagtatawanan. Hindi naman ikaw. Pero akala mo ikaw kasi mababa ang self-respect. So let me just say this. Marami pong tao talaga na kapag mababa ang self-respect, magagalitin. Bitter. Kaya tanongin mo sarili mo, mababa ba ang self-respect ko? Mababa ba ang self-confidence ko? Mababa ba ang self-esteem ko? Pag mababa ang self-esteem mo, lagi kang matampuhin. May kilala ba kayong matampuhin? Nakailang tanong na ako. So alam na natin, no? Improve yourself. Fortify yourself para po hindi laging tinatablan. How do you improve yourself? Una sa lahat, know yourself. Kilalanin mo sarili mo. Kumbaga sa presyohan mo nga sarili mo. Kung pe-presyohan mo sarili mo, kunyari lang, no? Kunyari may bentahan, magkano ka ibebenta? Yung bang tao tingin na sa sarili nila, ako, pwede na ako, buy one, take one. Masyadong mababa yung tingin sa sarili. Yung iba naman, sobrang taas naman tingin sa sarili. Ako, mga doble mo ang presyo ko. Di ba? Yung iba masyadong mataas, yung iba masyadong mababa, mali po yun. Dapat alam mo kung ano yung presyo mo, para hindi ka lugi. Naranasan nyo na ba na may napulot kayo na alahas, tapos benta ko kaya ito. Tapos binenta mo, pwede na ito, mga 500. Tapos binenta mo ng 500, yung pala nung inuri, Tiffany pala, 24 karat gold pala, ang presyo pala 100,000. Binenta mo 500 pesos kasi hindi mo alam yung worth. Minsan po ganyan tayo. Hindi natin alam ang worth natin. Hindi natin kilala ang sarili natin. What we need to do, kilalanin mo muna ang sarili mo. Pag may nagsabi sa'yo, yung iba pag sinabihan, ang ganda-ganda mo, kilig ka agad. Kasi hindi niya kilala yung sarili niya. Iba pag sinabihan, pangit-pangit mo, na-hurt ka agad. Kasi hindi niya kilala yung sarili niya. Pero kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka naman gwapo, hindi ka naman maganda. Di ba? Pero okay ka lang. Pag sinabihan ka na, ang ganda-ganda mo, para ka artista, isip ko agad, niloloko ko nito. Hindi naman ako artistahin, pero hindi ako pangit, pero hindi ako artistahin. Niloloko ko nito. Diba? Alam mo kung niloloko ka or hindi. You need to know who you are. Pag yung isang tao, minsan po, wag na lang dito, no? Sa iba na lang. Minsan po, sa ibang worship team, na hindi rin sa worship team natin. Minsan sa ibang worship team, pag sinabihan mo na, ate, sintunado ka, na-hurt. Kapag hindi niya kilala yung sarili niya, ganun sa ibang worship team eh. Buti dito, hindi ganun. Pero kung ikaw yung uri ng tao na talaga namang nagigig, no? Ikaw yung talaga naman na nagre-recording, pag sinabihan mo siya na, ang pangit ng boses mo, alam mo sabihin niya sa'yo, okay ka lang? Magpatingin ka kaya? Ikaw may problema, hindi siya, kapag kakilala mo ang sarili mo. How do you improve your self-esteem? Know who you are. Know yourself. And pag kilala mo na sarili mo, increase your worth. Dagdagan mo yung worth mo. Hanggang yung kilala mo sarili mo, 5, later on, 5.5 ka na. Dagdagan mo yung worth mo para tumataas yung self-esteem po natin. And after makilala mo ang sarili mo, accept yourself. Marami pong tao, hindi nila kilala sarili nila, at yung hindi nila kilala, hindi pa nila matanggap. Honest question, natanggap mo na ba sarili mo? Marami yung tao, nag-senior citizen at lahat, hindi pa natatanggap ang kanilang sarili. Ang tanong, nagkamali ba ang Diyos sa'yo? Alam niyo po, ako, isa sa tinanggap ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung natanggap ko na eh. Gusto ko tumangkad. Sabi ko, buti pa ngayon, may cherry fair na. Nung panahon namin, walang cherry fair. No, kaya ako kapag minsan may bitterness na yata ako. Sabi ko, bakit ganun? Kapag nung nasa school ako, nung bata ako, nasa school ako,
Unang araw na school, di ba, hindi kayo magkakilala. No? Grade 1, hindi kayo magkakilala. Pagpasok mo ng high school, first year, hindi kayo magkakilala. College, hindi kayo magkakilala. Bakit pagpasok na school, nagbobotohan ka agad ng class officers? Alam niyo po kung sino lagi naboboto? Yung matangkad. Yung maliliit, hindi ho yan naboboto. No? Kaya yung mga maliliit, meron ng insecurity yan, ng kaunti. Kita niyo yung mga maliliit sa history. Si Jose Rizal, ang liit lang yan. Pero kita nyo, may gustong patunayan. Si Hitler, ang liit lang yan. May gustong patunayan. Si Napoleon Bonaparte, maliit lang yan. May mga gustong patunayan sa history. No, kaya yun ang mga maliliit dyan, nakatulad ko. No, hindi ho natin kailangan patunayan. Tanungin mo lang sarili mo, nagkamali ba ang Diyos? So hindi nagkamali ang Diyos. Siguro kung ako ginawa ng Lord na hindi ganito ang height ko, hindi naman ako kaliitan, di ba? Pero sakang kasi ako eh. Pero kung ginawa ng Diyos na matangkad ako, baka hindi ako nagpastor. Baka nag-artista ako. Di ba? So, buti hindi niloob ni Lord. Di ba? So, hindi nagkakamali. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Yun po unang isang kailangan mong gawin. Tanggapin mo ang sarili mo. Hindi matangos ang ilong mo, tanggapin mo ang sarili mo. Di ba? Yung balat mo, hindi ganun kakinis, tanggapin mo ang sarili mo. Yung kilay mo, kailangan pa talagang drawingan araw-araw kasi ang nipis-nipis. Hindi nagkamali ang Diyos na yan ang ibinigay sa'yo. So pag natanggap mo yung sarili mo, sino una-una magmamahal sa'yo? Sarili mo ang una-una magmamahal sa'yo. Kaya kapag ka merong nagsalita na something against you, hindi ka tatablan masyado. Kasi kilala mo ang sarili mo at natanggap mo na ang sarili mo. At pangatlo, love yourself. Diba? Love yourself. Kapag ginawa po itong tatlong ito, mag-i-improve ang iyong self-esteem. Ito pong tatlo na ito. Isa pa po, para to beat bitterness is to fortify yourself. Another thing that you can do is, ito, importante po ito, palakasin ang loob, ayusin ang sarili, taasan ang EQ. Hindi ho diaper to. Ibig po sabihin ng EQ, emotional quotient. Meron po tayong IQ, intelligence quotient. Pero yung EQ, emotional intelligence. Meron po mga tao, or marami mga tao, mataas ang IQ, mahina ang EQ. So, mataas ang talino, mahina ang dibdib. Madaling tablan, madaling masaktan. Si Joseph po, bakit po ang dami nang nangyari sa kanya, hindi pa rin siya naging bitter? Kasi po, mataas ang kanyang EQ. Malakas ang kanyang dibdib. Matibay ang kanyang emotional intelligence. Big question, bakit mataas ang emotional intelligence ni Joseph? Sabagay, hindi naman classroom to, no? So walang sasagot. Kaya po mataas ang emotional intelligence ni Joseph dahil sa mga magulang niya. Kasi po, tayong lahat pinapanganak na meron po tayong, tawag po sa psychology, love tank. Kailangan mong mapuno yung tangke na yun ng pag-ibig. Maramdaman mo habang bata ka pa, mahal nila ako, mahal nila ako, mahal nila ako, mahal nila ako. Hanggang napupuno. Pag yun po napuno, feeling mo, confident ka. Feeling mo kahit ano mangyari sa'yo sa mundong ito, mahal naman nila ako. Kaya mong matibay kasi yung dibdib mo. So parents play a major role in this emotional quotient natin. Kaya po sabi sa Bible, parents, do not exasperate your children. Sabi po sa Bible, basahin nga natin, maganda to eh. Colossians 3:21, mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Basahin natin ulit yung mga anak. Kasan ba yung mga anak dito? Sabayan niyo ako mga anak ha, lakas niyo ha. Parinig natin sa mga parents ha. O, mga anak ha, ready. Colossians 3:21, ready, go. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sabi ba rito, huwag pagalitan? Hindi. Ang sabi, huwag pagagalitan ng sobra-sobra. Ang mga anak po, kapag lagi mong sinisigawan, lagi mong pinapagalitan, lagi mong minamaliit, humihina ang loob ng mga anak po natin na yan. So okay lang na pagalitan, pero
wag naman sobra-sobra kasi nakakahina ng loob. Ang tingin na niya sa sarili niya, walang kwenta. Ang tingin niya sa sarili niya, cheap. Ang tingin niya sa sarili niya, pagkakamali. Kaya wag masyadong pagagalitan ng labis sa mga anak. At sa mga magulang, please lang, hindi sa inyo magmumula ang mga salitang, ba't ang pangit ng anak ko? Hindi sa inyo magmumula. Hindi sa inyo magmumula na, saan nagmana ng ilong yan? No, hindi sa inyo magmumula yun. Nakakahina po ng loob ng anak natin yan. Magulang nga niya, napapangitan sa kanya eh. So sino pa magagandahan sa kanya? So dagdagan po natin ang emotional quotient ng mga anak po natin. Huwag laging galit. Mga anak, palakpakan naman dyan. Pagkakataon nyo to, no? Kasi may mga Sundays kayo may kasalanan eh. So ngayon naman, magulang natin ang may kasalanan. Huwag laging galit sa mga magulang. No, wag laging punong-puno ng sermon, punong-puno ng ano yung mga maghihimagsik yung mga bata kapag ganun yung ginagawa po natin. Okay? Pero pastor, paano yan? Nangyari na. Nangyari na. Malaki na ako. Nung bata pa ako, binubugbo ko ng magulang ko. Sinasabihan ako na ba't pinanganak ka pa? Sana pinindot ko na lang ilong mo. Nangyari na. Lumaki ka na. Ano nga yung gagawin po natin? Kung nangyari na, well, do not blame your parents anymore. Kasi matanda ka na eh. Yung parents mo, nasa hukay na, kinuha na ni Lord. Anong gagawin natin? Yuyug-yugin mo pa yung parents mo, kasalanan mo. Paano pa magsosorry sa yun? So, kung tayo po ay matanda na, help yourself. No, help yourself. Kasi po, ano man po ang pagkukulang o kasalanan ng mga magulang natin sa atin noon, alam niyo po, ikaw magdudusa ngayon, hindi sila. So, kung ikaw po ay matalino, at kung ikaw ay wise, at ikaw ay may takot sa Diyos, bakit mo gugustuhin na magdusa ka sa sarili mo? Pwede mong baligtarin naman yan. No, go on, improve yourself. Huwag sirain ang sarili. Meron po akong kilala, galit sa magulang. Kasi yung magulang ng lalaki, yung tapos naghiwalay, nagrebelde yung anak. Alam niyo po kung paano siya nagrebelde? Nagpabuntis. Okay, fine. Nasaktan ang magulang mo dahil nagrebelde ka at nagpabuntis ka. O, kamusta ka naman ngayon? Sino nahihirapan? Sila? Ikaw? Ikaw din ang nahihirapan. Huwag mong sirain ang sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Improve your force field. Di ba sabi natin last week? Improve your force field para hindi ka laging tinatablan-tablan. Be aware of your emotions. So, ito na naman, galit na naman ako. Always remember, people will always hurt you. Pastor ka man o hindi, Christian ka man o hindi, mayaman ka man o hindi, babae ka man o lalaki, people will always be around to hurt us. Parang virus yan eh. Palakasin mo immune system mo para hindi ka tabla ng virus. So yan po yung bitterness na yan. Make allowance for other people's fault and mistakes that will be done against us. So yun po yung una, fortify yourself, patatagin ang sarili. Pangalawa po, to beat bitterness, pull out the root. Bunutin itong ugat na ito. Pag nalaman mo, meron, bunutin. Sabi nga natin, Joseph never mentioned about being bitter. All throughout sa kwento niya, hindi niya po binanggit that he was bitter. Instead, he focused on being excellent. No, nag-move on siya. He focused on being excellent and even became faithful to God. Kaya nung siya hinihila na nung asawa ni Potiphar, alika, tayong dalawa na lang. Ayaw niya. Ayaw niya. Faithful pa rin po siya sa Panginoon. Kasi po, wala po siyang bitterness na tanim-tanim sa buhay niya. Kung may tanim siyang bitterness, di ba, konting hila sa kanya ng cheeks, sama kagad siya. Parang tayo, di ba, pag may sama tayo ng loob, pag may bitterness tayo, ano agad ginagawa natin? Yung iba, red horse. Yung iba, tagal na akong hindi nagsisigarilyo, pero magsisigarilyo ako ngayon. Balik, kaagad doon sa mga iniwan na niya before. Kasi merong bitterness na nagtutulak sa kanya. Yung iba, biglang susugal. Diba? Dahil merong bitterness. Yung iba, biglang sinisipa yung aso. Wala namang ginagawa yung aso. Sisipain yung gate. Kasi merong bitterness. We are not improving. Pero kapag binunot mo ang root of bitterness, you will start moving on. And you will start improving. So pull out the root of bitterness. Roots pa lang, dapat po tinatanggal na po natin ang roots na yan. Hindi yan dapat na kumakapit. And kill the roots. Okay? Pangalawa po, decide not to poison yourself.
Sabi natin last week, bitterness is a poison. Alam mo palang poison eh. Sabi mo sa sarili mo, ito sama ng loob. May sama ako ng loob sa boss ko. Naramdaman mo, may sama ako ng loob. Poison to. E sabi mo sa sarili mo, hindi ako papayag na ma-poison ako nito. Na maski saan, sa pamilya, may sama ako ng loob sa asawa ko. Sabihin mo na kagad sa kanya. Pero huwag mo sabihin sa kanya kapag may buwan ng dalaw. Sabihin mo sa kanya kapag maganda yung mood niya. Sabihin mo sa kanya, alam mo, meron akong nararamdaman na kaunting pain, kaunting kirot. Talaga? Tungkol saan? Sabihin mo. Kasi kapag nasasabi niyo yun, you have good communication together, lalawig ang ating pagsasama. Importante po yan. Matthew 5:23 and 24. Kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ilang kaya sa atin dito ang may bit-bit ngayong araw na ito? No, ilang kaya sa atin dito ang may kailangang iwan muna dapat bago tayo maghandog sa Panginoon? Sa English, ang ganda po na ginamit na word dyan eh. Sabi, if you know that you have something against your brother, may something. Di ba sa atin ganyan yan eh. Anong nangyayari? Ba't tahimik siya? May something eh. Kapag ka may something, huwag mo nang tukuyin kung ano yun. Ayusin mo na kaagad. Iwan mo na. Minsan kakanta-kanta ka, sama pala loob mo. Minsan worship ka, sama pala ang loob mo. Minsan kayo-kayo magkakasama sa Bible study, nagkakasamaan pala kayo ng loob. Ano ba pinagkaiba pa natin sa mga hindi Christians? Minsan mabuti pa yung mga nagiinuman hindi masama ang loob eh. Masaya sila ba nagiinuman? Minsan nga lang, naghahabulan ng saksak. Pagkatapos, paglasing na. Pero nagsimula sila na masaya, di ba? So maliwanag na masaya sila, maliwanag na hindi sila masaya. Tayo po minsan, tulad ngayon, nagwo-worship tayo. Pag tinignan mo lahat ng katabi, kung kayo po nandito sa harapan, kikita ko po lahat ng mga mukha ninyo, mukhang mabait kayo lahat. Mukhang wala kayong problema. Di ba? Mukhang walang kim-kim. Mukhang walang bitterness na dala-dala. Pero pagka binuksan mo ang puso, makikita mo may tanim. Makikita mo may sama ng loob. Makikita mo may kailangang bunutin. Sabi po ng Panginoon dito, if you have something against your brother, iwan mo muna. Makipagkasundo ka muna, ayusin mo muna, bunutin, root it out, putulin ang ugat ng bitterness na yan. Pangatlo po, express it constructively. Paano natin ibibit ang bitterness? You have to express it constructively. Not confrontationally, but constructively. Kaya kahanga-hanga itong si Joseph Genesis 45:4-5. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag din ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Hanggang kaduluduluhan, walang bitterness na lumalabas dito kay Joseph kahit may karapatan po siya na maging bitter. Kapag may bitterness po tayo, express it constructively. No? Importante yung word na express. Kasi pagka hindi mo in-express, magiging ugat, lalaki, tutubo, lalalim po siya. So what should we do? Una po sa lahat, release it. I-release po natin yung bitterness na yan because it will never release you unless you release it. Meron po isang kwento kung paano raw humanghuli ng unggoy. Siguro alam niyo yung kwento na ito. Paano raw manghuli ng unggoy? Kung manghuhuli ka daw ng unggoy, kailangan mo daw ng bao. Tapos yung daw bao na yon, lalagay mo sa loob ng, minsan nilalagay nila saging o kaya mani, nilalagay nila. Ito po unggoy, pagka kinuha niya yung, may butas, kinuha niya yung mani doon sa loob ng bao, sasarado yung kamay niya. Pag sumarado yung kamay niya, hindi na niya mabunot. Hindi niya mabunot. So para mabunot niya yung kamay niya, kailangan bitiwan niya yung mani o yung saging. Pagka binitiwan niya yon, kaya na niyang bunutin yung kamay niya. Pero pag pinasok niya at kinuha niya, sasarado na naman, hindi na naman niya mahugot. So kailangan bitiwan niya. Yung pong ayaw bumitaw, yun po yung mga nauhuli ng mga mangangaso.
Kasi ayaw bumitaw eh. Hanggang kaduluduluhan, nandyan na yung manghuhuli sa'yo, ayaw mo pa rin bumitaw. Huli ka na. Pero kailangan bitawan para makawala. Bitterness will not let you go. You have to release it yourself. You have to decide, ayoko na. Sabi mo sa sarili mo, lugi na ako. Lagi na lang mapait ang buhay ko. Napapanaginipan ko pa siya. Pag nakikita ko siya, masaya. Habang nakikita ko siyang masaya, yung blood pressure ko tumataas. Magugulat na lang ang mga tao. Biglang namamatay na lang ako. Bigla na lang ako na-stroke. Yung tao walang kaalam-alam sa buhay. Ang sarap ng tulog niya. Ikaw, yung blood pressure mo, taas-taas. Stress na stress ka na. Lugi ka na, kapatid. Bitiwan mo na yan. Kung meron man, o kung ano man yan, o kung kanino man yan, for your own good, bitiwan mo na yan, yung bitterness na yan. Release it. And then when you release it, express it. Ito po yung gusto ko na matutunan po natin din ngayong umagang ito. Express it. Huwag mo sabihin na, wala lang yan. Para napahiya lang naman ako ng konti. No, huwag mo siyang maliitin. Akala mo, wala lang yan. Pero meron. Akala mo, wala. Huwag mo siyang mamaliitin. Huwag mong sabihin na, baka sabihin nila, para yun lang. Maarte-arte ko naman. No, hindi. Huwag mong sabihin yon. Kasi natanim na yan eh. Kaya po hindi natin nire-release kasi sinasabi natin, baka sabihin nila, maarte ko. Baka sabihin nila, para yun lang. Milalaki ko pa. Hindi ho. Basta naramdaman mo, i-release mo kung kanino mo naramdaman. Para mawala. Para po mabunot. Alam niyo po dito sa church natin, hindi ko po sasabihin ng pangalan syempre, no? Pero may 2 tao po dito na natuwa ako. Kasi po, nilapitan nila ako. Sabi nung isa sa akin, Pastor, kapag ka nagsisermon ka, tapos binabanggit mo pangalan ko, tapos natatawa yung mga tao, na-hurt ako. Sabi niya ganun, ganun ba? Akala ko masaya lang. No, akala ko masaya lang na welcome natin si Kuya ganyan. Ganoon ba? Yung pala hindi. May dating pala sa kanya. Natuwa ako. So mula noon, hindi ko na binabanggit. No, hindi ko na siya sinasali sa sermon. Hindi ikaw yan, Kuya Nonito. Pero parang gano'n, example gano'n. Yung pala si Kuya Nonito pala, meron pala siyang sama ng loob na kasi binabanggit ko siya. Yung ganoon ba, sinabi niya. So hindi ko na binanggit. At di ba, kung hindi siya lumapit sa akin, magugulat na lang ako. Nasa na si nag-resign na. Nasa na? Wala na, lumipat na ng church. Nasa na? Yung nag-backslide na. Hindi mo alam kung yung nangyari. Yung isa naman po, yung isa lumapit naman sa akin. Totoo to at natuwa po ako rito Sabi niya sa akin, Pastor, inaantay ko mag-like karo sa post ko. Hindi ka nagpo-post. Hindi ka nagla-like. Sabi ko, ganun ba? Naku, hindi ko napapansin kasi talaga. Naku, sorry po. Ang ganda ng usapan. No, yun yung mga tao na buo yung kalooban, yung mga tao na gusto nila ng kaayusan, kaya po nila lumapit ng ganoon. Diba? Yun yung maganda natin na matutunan. Kasi po tayo bilang mga Filipino, hindi po natin kultura to eh. Hindi natin kultura na na-hurt ako, I'll let you know. Hindi. Ang kultura po natin, na-hurt ako, didibdibin ko. Kawawa naman ako. Yun ang kultura po natin. Kaya naalipin tayo ng 300 taon na mga kolonyal. Dahil po doon. Pero kung marunong po tayo na magsabi na, ay kuya, medyo na-hurt ako dun sa sinabi mo na yun. No? Simula pa lang, naaayos po natin kapag mayroon po tayo mga problema na ganyan. How do you express it properly? Paano nga ba? Say how you feel. Sa psychology, ito po yung tinatawag na I statements. Sa counseling, ito po yung tinatawag na I statements. Paano mo siya aayusin? Paano mo sasabihin sa kanya? Say how you feel. Say, I felt blank when you blank. How you felt. Kunyari, I felt hurt when you said that. Okay? Lalagyan mo na gano'n, ay naramdaman mo, no? Pero syempre, English yan. Tagalogin natin. Mahirap na malalapit ka sa kanya. Hey man, I felt hurt. Tagalogin natin para magamit natin. Sabi mo, pare, kapatid, Brad, sister, medyo na-hurt ako sa sinabi mo na late ako lagi. No? Sabi mo sa kanya, medyo. So ngayon, ine-express mo yung naramdaman mo.
No, na gano'n, no? Kaya sabi mo, anak, ito, karaniwang problema ng mga magulang. Pag yung anak mo, late nang umuwi, pag uwi ng anak mo, di ba, launa na ng madaling araw, tsaka umuwi. Pag uwi ng anak mo, anong gagawin mo? Bubungangaan mo, di ba? Pero pag sinabi mo sa anak mo, anak, natatakot ako kapag ka hindi ka umuuwi ng maaga. Kapag ka ganun, yung simula mo, naintindihan ng anak mo, kaya natatakot pala si nanay, so uwi ako ng maaga para wag siya matakot. Pero pag umuwi yung anak mo ng madaling araw, sinalubong mo, nakapamaywang ka ba, umuwi ka pa. Samantalang takot na takot ka at hindi umuwi. Tapos ngayon sabihin mo, umuwi ka pa. Mali yung expression. Mali yung sinasabi natin sa nararamdaman natin. So, sabihin mo yung nararamdaman mo, anak, natatakot ako kapag ka umuwi ka ng gabi. Okay, sabihin mo, nalulungkot ako. Nalulungkot ako kapag ka ako lang mag-isa ang gumagawa dito. Sabihin mo yung ganun. Ano na-express mo? Hindi yung, makakala naman nila, parang ang arte ko kasi komo ako naggagawa mag-isa dito. Akala nila, nagde-demand na ako. No, sabihin mo yun, nalulungkot ako. Pero say it privately. Say it lightly. Magaang lang. Magaang lang. Minsan may lumapit sa akin, Pastor, nakangiti. Medyo nagtatampo ako sa'yo. Sabing ganon. Ganon ba? Ako rin nagtatampo ako sa inyo. Di ba magaang? Pero kung lumapit siya, nakataas ang kilay, di merong stress. Di ba magaang lang? So madaling sabihin, ako sorry ho. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko alam na ganun pala yung dating. Pasensya na po. Next time. Lagi ang dulo mo, next time. Di ba next time? Improve po natin next time. Alam niyo, pag ganito po yung naging usapan natin, walang mamumuong sama ng loob. Wala hong root of bitterness na uugat at lalaki at dadami na panggagalingan ng trouble at panggagalingan ng defilement. So sana po maging po natin ito, maging kultura po natin. Pag mayroon ako nasabi rito, baka naman mamaya paglabas, kumpul-kumpul kayo, dumunting sa akin dito. No? Pastor, ako yung sinasabi mo kanina. No? Hindi no? Kumbaga, maliit pa lang, dapat po talaga inuubos na natin, pinapatay na po natin. Yan pong ugat-ugat ng bitterness na yan. And also, para po maging maganda yung expression natin, do not attack. Huwag atake ang dating. Minsan, atake ang dating natin po kasi hindi yung gusto makipag-ayos, parang gusto makipagbabag kapag lalapit sa'yo, pasigaw pa siya. So, sa'yo naman magkaka-bitterness yung tao kapag gano'n yung lapit po natin. Avoid accusations. Huwag mo sabihin na, bakit mo sinabi yun? Naiinggit ka sa akin, ano? No, gulo na naman yan. So, do not accuse and avoid name calling. So, sabihin na, ganyan kasi talaga kayo mga Ilocano Dinamay mo na lahat ng mga tao. Kapag kaganon po, huwag idamay ang pamilya. Ganyan ba kayo pinalaki ng nanay mo? Pagka ganon, babag ang hinahanap natin, hindi ho kaayusan ang hinahanap natin. Pero may gusto po akong iwanan sa inyo na simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang. Pagka gusto natin ng kaayusan, do not begin statement with bakit. Huwag mong sisimulan yung statement mo na bakit. Bakit naman ganun? Pag ganun yung mo sa kanya, bakit ngayon ka lang? Bakit ganyan? Pag sinimulan mo sa bakit, umaatake ka na kaagad. At pag umatake ka, anong gagawin niya? Dedepensa. At pag dumipensa, aatake rin siya. Didepensa ka rin. Mamaya yung bitterness niyo lumalim lalo na sementohan pa. Dahil dyan sa bakit na yan. So tayo po mga Christian, be creative. Try how you can inquire without asking or without beginning your statement with why or bakit. Huwag mo simulan na ganun. Lalapit sa akin mamaya, Pastor, bakit ganun yung sermon mo? Di ba atake? Atake yung dating, di ba? Pastor, bakit hindi ako kasama doon sa meeting? Di ba? Atake ka agad yung dating. So, alisin po natin yung word na bakit. Try natin na maging creative. Huwag sa simula. Baka naman ihuli. Hindi ako kasama sa meeting. Bakit? Pareho rin yun. Alisin natin, yung be creative. Ang tanongin mo, bakit kaya hindi, bakit pa rin no? Kailan ba yung huling meeting? Kasama na ba ako? Di ba? So, be creative para po may kaayusan po tayo. And also, pangatlo, forgive it. Di ba? Release it, express it, and forgive it. Kung meron man pong offense, forgive it.
Madaling sabihin, alam niyo po, may mga tao nag-sorry na, ayaw pa magpatawad. May kilala ba kayong ganyan? Ako, may kilala akong ganyan. No? Hindi misis ko, ha? Nag-sorry na. Ang sagot nung pinagsorihan niya, papatawarin kita 3 days from now. May oras. Sige na, mag-I love you ka na. Sa Wednesday pa ako mag-I love you sa'yo. Meron ganon, nagsasorry na eh. Ayaw pa. Ano gusto mo, gulo? No, mahirap po mag-sorry. Tanggapin na po natin yung sorry kung genuine naman yung sorry, kung totoo naman galing sa puso yung sorry. Tanggapin mo na for your own good, no, for your own peace. Kasi po darating ang panahon, you will also need forgiveness in the future. Minsan ikaw din na nangangailangan nun eh. Tapos ikaw yung nagsasorry, ikaw naman yung pahabol-habulin. Diba? So pag nagsasorry na, learn to forgive and accept apology. Genesis 45:14. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, si Joseph po ito. At ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Okay, 15. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang mga kapatid. Nag-sorry ba yung mga kapatid ni Jose? Hindi na niya binigyan ng chance mag-sorry, pinatawad na niya kaagad. Diba? Nung malaman ng mga kapatid niya, sinabi niya lang, ako si Jose. Ha? Ikaw si Jose? Sorry. Wala silang ganon. Ako si Jose. Benjamin. Tapos niyakap na niya, nilapitan niya, niyakap niya yung mga kapatid, nalikan niya ang ayos ng kanilang naging pagtatagpo. Kasi po, mayroong spirit of forgiveness and kaayusan. No, gayahin po natin si Jose. Hindi na siya nanisi. Hindi na niya kailangan humingi ng, kailangan marinig ko yung sorry mo. No, minsan po sa mag-asawa, ang gusto natin talaga yung literal na word na sorry pa eh. No, nagkaroon kayo ng problema mag-asawa. Nilapitan ka ng asawa mo. Gusto mong burger? Ibig sabihin sorry. Di ba? Pag tinanong ka, may pera ka ba dyan? Gusto mo bigyan kita ng pera? Biglang bati kayo, pag pera pinag-uusapan. Pag burger, ayaw. Pero hindi, totoo, di ba? Ang sorry, hindi kailangan na S-O-R-R-Y. Minsan ang sorry, nilapitan ka, inakbayan ka, di ba? Sorry, ibig sabihin nun. So tanggapin na po natin kasi masarap yung masaya. Masarap yung magaang yung kalooban. No, masarap yung hindi ka stress. Ba't mo gustong mabuhay na stress? Iba gusto mabuhay hanggang 100 years old. Buhay ka 100 years old tapos puro away, puro stress. Hindi na. No, doon po tayo sa masaya. Doon po tayo sa magaang. At kung ikaw naman yung naka-offend, okay, ako yung na-offend, lumapit ako sa'yo, okay. Kung ikaw naman yung nilapitan, huwag mo sabihin sa kanya na, yan lang ang kinakaiyak-iyak mo dyan. Huwag nakaka-offend. Huwag mong gano'n yun. Huwag mong sabihin na para ganyan lang kaliit. Na-offend ka na kaagad. Appreciate the courage. Hindi yung ganun kadaling lumapit. Appreciate kapag meron pong nag-express ng kanila pong feeling sa atin na gano'n. Be humble. Kasi hindi tayo normally ganito as Filipinos. And validate his feelings. Sabihin sa kanya, sorry kung gano'n yung naramdaman mo. Hindi mo inamin na ikaw mali. Ang sinasabi mo, sorry kung gano'n yung naramdaman mo. Kung ganyan yung naiparamdam ko sa'yo. So, I'm sorry kung gano'n yung naramdaman mo. And then discuss, work for peace. Sabi mo sa kanya, baka may time ka mamaya, libre mo naman ako. Libre naman kita. Kung may time ka mamaya. Work for peace. Ang ganda po ng sabi sa Bible Matthew 5, sabi, blessed are the peacemakers, for they will inherit the earth. So, tayo mga Christian dapat peacemakers, hindi troublemakers. Hindi troublemakers. Kaya dapat po, isa puso po natin ito. Actually po, tingin ko, all of us, you and me, we need to be apologizing more often. Dapat dagdagan po natin. Kailan ka huli nag-apologize? Kasi sa atin, minamalaki natin yung apology. Parang yung apology, parang napakaliit mong tao, napakababa mo pag nag-apology ka. Hindi, I don't think so. Only strong people can apologize. Kaya if you're strong, matibay yung dibdib mo, kaya mo mag-apologize. Yung mga hindi makapag-apologize, yun yung mga insecure. Hindi yun proud, hindi pride yun. Insecurity po yun. Kasi po yung mga secure sa kanilang sarili, kaya mag-apologize. Kanino ako magsasorry? Sa inyo lahat? Okay, sure. Di ba? Kasi kaya ng dibdib ng tao na yon. Kaya nga po, EQ, kailangan taasan. Self-esteem, kailangan po taasan.
And finally, pang-apat po, how do we beat bitterness? Give your cares to God. Ipagpasa Diyos mo yan. Hindi po ito cliche. Give your cares to God. Bakit nga ba hindi naging bitter si Jose? Dahil lang ba talaga sa EQ? Self-esteem? Hindi ho. Dahil talaga sa kanya pong pagtitiwala sa Panginoon. Genesis 45, verse 5. Huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Sa simula pa lang siguro, nung nasa balon si Jose, nag-iisip na siya, habang binebenta siya bilang alipin, nag-iisip siya, ano kaya plano ni Lord sa akin? At yung tanong na yun, ano kaya ang plano ni Lord sa akin? Yun po yung nagtawid sa kanya mula noon hanggang sa kasalukuyan na ginawa ng Diyos yung plano niya. Yun ang tanong na nagtawid sa kanya. Yun pong paniniwala na may plano ang Diyos sa kanya. Kaya pag tayo po, ano man mangyari sa atin, nagkasakit ka, na-aksidente ka, kapag nagtanong ka, ano kaya plano ni Lord? I'm sure may will si Lord. Nagkakaroon ka ng kasiguraduhan that everything is well, that God is in control. Yun po ang naisip ni Jose. Yun po naramdaman niya. Sabi niya, God brought me here. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Dahil po doon, dahil ang Diyos ang in control, I will trust God. Kung sa simula pa lang po, bumitaw na si Jose sa Diyos. Dako, wala hong naubos ang buong Israel. Kasi sa taggutom, walang marunong mag-ipon. Hindi dumaan kay Jose, namatay lahat. Itong buong Israel, walang Jesus. Kaya po, importante po, kumakapit tayo sa Panginoon. Ang naging epekto ng pagtitiwala niyo sa Diyos, ano nangyari? Naka-move on siya. Dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Na-improve yung sarili niya. Naging leader siya. Because of that, he maintained his integrity. Kaya kahit gusto nung babae na sipingan siya, kayang-kaya niya i-maintain ang integrity niya. Kasi po, matibay ang kapit niya sa atin pong Panginoon. Ang resulta, he bloomed. Nag-bloom siya as a person, as a leader. Pinagpala siya ng Panginoon. In-elevate siya ng Panginoon. At pinaghiganti siya ng Panginoon. Diba? Nabaligtad yung lahat. Dahil nagtiwala po siya sa Panginoon. At the end, nagamit siya ng Diyos. Lahat po ng binanggit ko na yan, kung hindi ho binunot ni Jose yung root of bitterness, burahin na natin yon. Hindi siya nagamit ng Diyos, hindi siya pinaghiganti ng Diyos, hindi siya nag-bloom, hindi siya itinaas ng Panginoon. Wala lahat yon. Kasi po hindi niya binunot yung root of bitterness. So tayo po, sorry to say, kung may inaalagaan ka na bitterness, baka hindi ka magamit ng Panginoon. Kung may inaalagaan ka na bitterness, yung magandang plano ng Diyos sa'yo, baka hindi mo marating. Bitiwan na yung bitterness na yan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, I hope and I pray na lumaya ka sa bitterness. Kung kanina ka man may sama ng loob, let it go. Huwag kang pumayag na masira ang magandang plano ng Diyos sa'yo dahil sa sinabi o ginawa lang ng isang tao sa'yo. Huwag kang pumayag na masira o madamage ang joy mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ayaw mo na mag-serve kasi mga kasama ko, ganto, ganyan. Ayoko nang tumulong kasi ganto, ganyan. Huwag mong sirain ang pagmamahal mo sa Panginoon. Huwag mong sirain ang saya ng samahan. Huwag mong sirain ang effectivity mo sa ministry dahil sa bitterness na yan. Nagkasala ka pa. May hatred ka pa, may anger ka pa dahil sa bitterness na yan. Huwag kang pumayag na itinatanim ng diablo sa iyo itong bitterness na to. Release it. Bitiwan mo ito, bunutin mo ito, and release yourself from bitterness. As we close, ngayong umagang ito, I request everyone to please rise. Tumayo po tayong lahat. At magkaroon po tayo ng pansariling panalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Sino ka man, nasan ka man, nasa congregation ka man, nasa ushering ka man, nasa technician ka man, nasa worship team ka man, kung ano man ministry ginagawa mo ngayong umagang ito, pati ako. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Meron bang poison of bitterness sa puso mo ngayong umagang ito? Kung ang sagot mo, yes, Pastor, meron. Panahon na para palayain mo ang iyong sarili. Awitin po natin itong awit na ito.
Itaas po natin ang ating mga kamay. Ating isang kamay o dalawang kamay. Kung nakataas ang kamay mo, dahil may bitterness ka, itaas mo yan dahil sumusuko ka sa Panginoon. Kung ikaw naman ay nakataas ng kamay ngayon dahil wala kang bitterness, itaas mo rin ang kamay mo dahil nagpupuri ka sa Panginoon. Pero as we sing this song, nawa matunaw na yung bitterness na yan, bunutin na yung bitterness na yan, at isuko mo sa Panginoon ang puso mo, ang buhay mo sa Kanyang biyaya. Let's sing this song together.